Hello, kumusta po kayo lahat? Welcome po sa ating munting channel ng Inday Sara, Survivor, ang taga-ulit ng balita. Alam naman natin, hindi na ako magpapaka-ipokrito sa inyo. Hindi na ako na kapag tayo ay hindi kasama sa majority, karamihan na nangyayari, karaniwan na nangyayari, nawawalan ng pondo. Tama po ba ko doon? Baka mamaya, pag bumoto ko ng impeachment, hindi na natin ito maituloy. Di ba? Kasi yung podong inilaan dito, baka makuha na. Di ba? Nakukuha po ninyo. Nakukuha po ninyo. So, ano po ba? Kung kayo po ang nasa kalagayan ko. Kasi nga, desisyonan ko to, o hindi ko to desisyonan, may masasabi at masasabi yung kalaban. Tama po ba ko? So, ano mas iisipin ko? Ako na lang ang sasalo lahat ng mga pambayan niya. Di ba? Pero ang importante, nasalit ko yun para hindi kayo mawalan. August 11 or 10? Alam ko 10 pero marami na raw tayo. Papa! Hindi pa namin alam. We were just only few. Ano ba meron? Ba't kayo ang Kamusta lang? Opo, wala pa rin kasi kaming alam, but we were told to attend yung ano lang ngayon. May the speaker. Sino ba nagpatawag? Impeachment? Yesterday. No? Si Vice President, mautak yan. She has got the political, I think, nagmana siya sa kanyang political IQ sa tatay niya. Especially, naging mayor, dumaan sa local bago pumunta sa national. Kung dumaan ka kasi sa local leadership bago ka maging national, alam mo yung sentimento ng tao. At actually, yung marurunong mag-analyze, actually, pati ako napatawa. Kakatawa kasi although hindi ko pa na isa-isa yung kanilang basis sa articles of impeachment. Saan ka ba nakakita ng yung mga charges nila? Sinama yung mayor pa siya. Non-impeachable. Hindi in-impeach ang mayor eh. To prove na ito yung sinasabi nila na predetermined amount. Meron na. How can they prove na may predetermined amount? Wala ka namang minutes of the meeting. So kung may minutes of the meeting ka, at least mapakita mo na ito yung predetermined amount. Yung predetermined amount according to Ibong Adarna. How can you say ito yung predetermined amount? Wala kang records wala kang tape conversation, wala kang tape videotape ng deliberations, lalo na yung minutes of the meeting. So mahirap talaga yung sitwasyon nila ngayon. Yung may mga high crime, ano ba yun? But that's only considered grave threats. Kaya lang ayaw ko na pag-usapan yun kasi mahahaba yung istorya at saka hindi ko pa napag-aralan isa-isa yun. But nung una kong impression nung nakita, napapatawa ako. And napapatawa ko sa accusations o charges. Pangalawa, napapatawa ko dahil wala man lang time na. There is no time element. Suicide yung ginawa. That was a panic mode of filing. Imagine mo, nag-decide sila na mag-file on that day, nagpa-cancel nung hearings. Then gather yung mga congressman, yung iba naghahabol pa para magpirma. So you will notice that it's not a well-strategized thing. Then I go to the conclusion, diversion ito. They're doing their best to divert the people from the real issue. The very hot issue, which is an anomalous budget process that is shown in the 28 blank items in the BICAM report. Paano nagkaroon ng figures sa GAA? You know,
yung iba, they're trying to belittle it. Bicam report lang yan. Maliit lang yan. Yung affected daw, yung agriculture. No. Kung may mga blanco sa agriculture budget na 28 blank items, hindi mo alam kung saan kinuha o anong departamento, anong agency ang dagdag bawas dyan. Doon lang nakita yung blanco sa agriculture. No, matagal-tagal na rin ako sa budgeting eh. Hindi mo alam kung saan ahensya. So it really affects the entire budget. So naghanap talaga sila ng paraan kasi umiinit yung issue. Everyday may mga nagalabas na mga there's a group of NGO claiming na nakita nila yung smoking gun. There's a group of NGO saying na actually lumalabas na at there were I don't know kung kasama kayo doon. There's a group of media personalities who wrote the House of Representatives asking for a copy of that enrolled bill. Yung sinasabi natin na saan na enrolled bill. Kasi kung wala silang tinatago, it's simple. Ipakita mo yung Bicam report, then ito yung enrolled bill. Yung enrolled bill kasi, yun yung pipirmahan ng Speaker at saka ng Secretary General ng House, pipirmahan ng Senate President at saka Secretary General ng Senate, yung copy ng enrolled bill na yan, yun yung dadalhin sa Malacanang para i-veto or pipirmahan, i-approve ng Presidente. Yun ang hinahanap ko. Wala eh. Hindi nila nilabas eh. Is seriously studying our petition. So I won't comment beyond that. What I can say is papasalamat ako sa Supreme Court for acting. So wala pa akong balita kung nag-meet na ba o nag-start na ba sila mag-reply, but they were given 10 days, non-extendable 10 days to reply to our petition by the Supreme Court. Social media halos pumuputok o nag-aalburuto sa galit yung mga tao eh. By the way, they write their comments and they share about that impeachment, lalong-lalo na dito sa Visayas and Mindanao, no? Nakikita ko yung reaction ng mga tao at saka if you will notice, yung mga congressman na nagpipirma are starting to explain. So, ang ibig sabihin nun, hindi sila nagkukonsulta sa kanilang mga constituents bago bumuto or bago nagpirma doon. They should have consulted their constituents from the start kung papayag ba kayo na pipirma ko o ano sa tingin nyo. So, kaya nga kami naging representative of the district that we represent. So, our voice should be the voice. Mayor, parang klarong-klaro na you're very deliberate when it comes to giving your support to people you think that you can trust and stand with, shoulder to shoulder. Pero yung pagsuporta niyo po kay Pangulong Duterte, meron bang pag-aalinlangan or meron bang regrets na sinuportahan niyo siya? Never. I don't regret supporting him. I had the chance to work with him closely when I was head of CIDG. Ilang operations kami sa Davao noon. And he was very supportive. He was very genuine. When I became mayor, very genuine din yung the way he deals with me. Wala akong nakitang pretension sa kanya. But then when you put that side by side with the deaths that happened, mga kababayan po natin. Nakakalungkot din. Nakakalungkot din na, alam mo kasi, ang presidente, syempre, strategic, strategic guidance lang yun sa kanya. What? Pero yung how, nasa implementing agencies. Ang nangyari, during the implementation na execution na, wala na, mali-mali na. Ang dami ng mali-mali. Ang dami ng mga flaws.
sa operations. Nakita ko yun eh. In fact, I was the head of the oversight ng anti-drug campaign, yung Tokang. I was the head of the oversight committee, and during our meetings or command yung tinatawag nating paano ba tawag namin doon, command conference. Command conference, yeah. Lagi kong binabanggit yan eh. Sinasabi mo na. Ay, oo. Talagang sinisita ko yung mga general. Binabanggit ko sa kanila, ito, yung mga findings namin. Sinasabi ko na, Ano naman, explanation nila? nagagalit din naman si Kwan. Si Kwan, pag sinasabihan ko na marespeto sa akin si Ronald si Shanshi PNP. Talagang nakikita niya kung pinapagalitan ko yung ibang mga general doon eh. Sabi niya, talagang sinusuporta niya. At nagbibigay din siya ng guideline. Nagagalit din si Ronald, nakikita ko rin, pinapagalitan niya. Pero siyempre, nahihiya rin siyang talagang maging too aggressive kasi nandun kami na upper class niya na staff niya, members of the command group. Pero genuine naman nakikita ko kay Ronald, kilala ko yan si Ronald. Very close yan sa akin.